Dear Popoy, hindi po tungkol sa love life ang kwento ko. Gusto ko pong itago ang aking pagkakakilanlan sa pangalang Erica, 24 years old mula dito sa Pasay. Kuya Popoy, hindi ko alam kung overworked lang ba ako, emotionally drained o kulang lang talaga sa pahinga. Pero isang bagay ang sigurado ako. Pagod na pagod na pagod na pagod na ako. At alam kong hindi ito pag-iinarte o pagpapapansin lang. Matagal ko nang pilit kinakaya ang lahat pero pakiramdam ko ay unti-unti na talaga akong nauubos. Alam mo Kuya Popoy, nahihirapan akong ikwento ang buhay ko dahil kahit ako, hindi ko na alam kung papaano pa ba ako magsisimula. Parang bawat araw ay pare-pareho na lang. Gigising ako para magtrabaho, magtitiis ng pagod, mag-iisip ng mga bayarin at sisiguruhing may mayaabot sa bahay sa katapusan ng buwan. Maraming beses ko nang naisip na mag-resign at magpahinga kahit sandali. Yung tipong gusto ko lang munang huminga ng maluwag at magkaroon ng oras para sa sarili ko. Pero hindi ko ito magawa. Dahil kapag tumigil ako, parang babagsak din ang buong household namin. Hindi naman sa pagmamalaki, mas malaki rin ang naiaambag ko sa mga gastusin sa bahay. At alam kong maraming maapektuhan kapag nawalan ako ng hanap buhay. Kaya kahit na pagod na nga ako, ay pumapasok pa rin ako na kinakaladkad ang aking mga paa. Kahit minsan, naiiyak na lamang ako bago matulog. Pero pipiliting bumangon pa rin kinabukasan. Kahit pakiramdam ko ay wala nang natitira para sa sarili ko, ay tuloy pa rin akong lumalaban dahil may mga taong umaasa sa akin. Ang mas mahirap pa, pakiramdam ko wala akong masandalan kapag ako ay nakakaramdam ng pagkapagod o panghihina. Kapag may problema ang iba, handa ako laging makinig. Pero kapag ako na ang may mabigat na dinadala, parang wala akong matakbuhan. Minsan gusto ko lang may magtanong kung okay pa ba ako? O may magsabi man lang na pwede naman akong mapagod para makapagpahinga. Pero kadalasan, tahimik ko na lang na dinadala ang lahat. Hindi ko naman hinihiling na maging napakakomportable ng aking buhay. Ang gusto ko lang sana, Kuya Popoy, ay maramdaman na hindi ako nag-iisa. Na may nakaiintindi sa pagod na hindi nakikita ng ibang tao. Yung pagod na hindi nawawala kahit mahaba ang aking tulog dahil hindi naman katawan ang pagod sa akin, kundi ang aking puso at isipan. Kuya Popoy, normal lang ba na nararamdaman ko ito? Papaano nga ba muling bumangon kapag hindi ka naman nadadapa? Pero pakiramdam mo ay unti-unti ka nang nauubusan talaga ng lakas. Paano nga ba alagaan ang sarili kung lahat ng oras at lakas mo ay kailangan tuloy-tuloy para sa mga taong mahal mo? Maraming salamat po sa may bibigay ninyong payo. Sana ay may makuha nga po akong dapat kong gawin sa hirap na aking nararanasan ngayon. Pero salamat na rin po sa 1.5 oras ng pakikinig sa inyo sa Heart to Heart. Kahit papaano ay nababaling ang atensyon ko at masasabi kong napapahinga ang aking puso at isipan. Lubos na gumagalang, Erica. Erica, maraming salamat dito sa kwento na ibinahagi mo sa ating Dear Popoy. Alam nyo, marami po sa atin yung nakararanas ng ganitong klase ng pagod. Nasabi nga ni Erica, kahit gaano kahaba yung tulog ko ay hindi ko na maramdaman na ako ay napapahinga pa talaga dahil sa dami ng mga isipin, sa dami ng mga gastusin na hindi mo naman basta pwedeng iwasan o tigilan na lamang. Alam mo, kailangan maging wais tayo, Erica, sa diskarte sa buhay natin. At huwag kalilimutan na ang pagpapahinga, ang rest,
okay, ay bahagi ng buong proseso para tayo ay lalong maging creative at kapaki-pakinabang, maging productive din. Oo, hindi pa pwedeng tuloy-tuloy ka nagtatrabaho, tuloy-tuloy ka lang na nag-absorb ng mga problema ng iba. Lagi kang present dyan. Kung pwede ka naman talagang tumanggi, 'di ba? Pwede ka namang umiwas na muna at sabihin mo, meron din naman akong mga sarili o na mga problema na para lang sa akin, 'di ba? Kung ano lang yung gagawin mo sa opisina, minsan yun lang talaga dapat yung gawin mo. May chika si na nakaka-stress ang si seatmate. Pahinga muna ako diyan, pwede ba? Yan, pwede naman din kasing tumanggi, O kaya naman sa bahay. Wag na muna tayo doon sa trabaho mo, sa bahay. Alam mo, Erica, hindi masama na tayo ay magsabi rin sa ating mga kasama sa bahay ng kung ano ba yung nararamdaman nating pagod. Maybe ang pamilya mo ay na-appreciate ka naman. Okay? Na-appreciate ka sa lahat ng iyong mga pagod, sa lahat ng iyong mga kontribusyon. Sabi mo nga sa mga bayarin, lalong-lalo na. Pero malaking bagay din na masabi mo kay nanay o kay tatay o pwedeng sa kapatid mo na napapagod na ako. Mapag-usapan lang natin ito. Pero kapag ka narinig mo na yung mga salita na yung mga encouraging words na na-appreciate ka namin, Erica, sa sipag mo, sa contribution mo, dun mo rin kasi mahanap yung mga kasagutan. Na pwedeng ngayon pwedeng malaman mo doon na sige, magpahinga ka muna sa ganito mong gastos. Baka may gusto kang bilhin para sa sarili mo. Baka may gusto kang gawin na kailangang mapaggastusan. May activity ka na pwedeng i-develop para sa sarili mo. Erica, 'di ba? Hindi masama ang magsabi, hindi masama ang magsalita. Hindi yan pagrereklamo. Iba yung nanunumbat ka, iba yung nagrereklamo ka. Pero yung makwento mo lang kung ano talaga yung nararamdaman mo, lalo't yan naman ay pagod. Sabi mo nga na dedicated para doon sa mga taong mahal mo sa buhay, I'm sure maiintindihan nila yan kung tama ang paraan ng pagsasabi mo ng totoo para sa kanila. 'Di ba? Dahil ang pamilya lagi nandyan para unawain ka at tulungan ka. Okay? At doon naman sa iba mong mga gawain, sabi mo parang wala ka ng wala ka ng oras. No, you make time. Time management. You make time para liwaliw din ng konti, not necessarily magastos, 'di ba? Mag-walking ka, mag-running ka, yung mga ganyan. Kailangan din natin sa katawan natin yung mga ganyan, makipag-usap sa ibang mga tao. Hindi dahil makikipag-usap ka dahil sa problema, kundi makipag-usap ka para maiba rin yung state of mind mo. 'Di ba? Hindi lang puro trabaho at mga gastusin. Relax. Huminga ng malalim, Erica, at sinasabi ko nga, ang pahinga ay bahagi ng isang proseso na lalo pang magbibigay sa iyo ng pagkakataon para maging mas productive, mas maging kapaki-pakinabang sa mga plano mo sa future. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa mga totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts at sundan nyo rin kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website sa truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.